Sa nakaraang chapter ay nagawa nga makalapit ng dalawa sa mga assassin sa kanilang target. Ngayong chapter 57 ay may pamagat na suddenly kung saan may ginawa na namang katarantaduhan si Power. O katarantaduhan nga ba talaga? Pero again, bago ko simulan ng video, this is Mr. Damon Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Nagsimula ang chapter na to kung saan nagawang mahanap ni Violence ang team nila Hayakawa na nakasign sa pagbabantay kay Denji. Makikita din nating tuluyan ng nakapag-infiltrate ang assassin sa team nila Hayakawa at wala nga sila ditong kaalam-alam. Pero nung nalaman nga ni Hayakawa kung anong nangyari sa team nila Korse, ay sinabihan niya itong pwede siyang magpahinga na lang at hindi na sumama sa kanilang trabaho. Pero nag-i-insist nga itong si Korse na sumama sa kanila dahil alam naman nating hindi na ito si Korse kundi ang isa sa mga assassin na tumatarget kay Denji. At napunta na nga ang Pob kay Kovine at Power kung saan gustong malaman ni Power kung kotse ba ni Kovine ang daladala nila. Dahil nga napapagod na siya sa kanilang palakad-lakad na duty at gusto niya din subukan mag-drive. At nang hindi pa siya nakontento ay inaangkin niya na nga ang kotse ni Kovine at pinagbibintangan pa nga itong magnanakaw. Pero wala nga magawa dito si Kovine kay Power at sinisigurado naman raw ni Power na wala siyang dapat alalahanin dahil meron naman daw siyang lisensya. At balik na nga kay Korse kung saan nagpapakilala ito kay Denji na isa daw siyang magaling na devil hunter at gusto nga netong makipagkamay kay Denji. Pero hindi gusto ni Denji na makipagkamay sa lalaki kaya pinagalitan siya dito ni Hayakawa at wala nang nagawa si Denji. Nang sa sumunod na pahina ay nabunggo nga ang dalawa gamit ang kotse ni Kobine. Sa lakas ng pagbunggo sa kanila ay tumilapon nga ang dalawa. Duguan nga ang ulo dito ni Denji habang ang assassin naman ay tumama ang ulo niya sa kanto ng bakal. At gulat na gulat nga sila Hayakawa, Kusakabe at Tamaki. Nagagawa pa nga makapagsalita ni Denji pero ang assassin ay mukhang critical ang lagay. At makikita nga natin dito si Power na hawak ang manubela at si Kobine naman na nakahawak kay Power. Sa takot ni Kobine ay napatingin na lang siya kay Power pero makikita nga natin si Power na takot na din pero ginatoy niya ang kanyang lakas ng loob. At pagkatapos nun ay binuntong niya ang sisi kay Kobine with a straight face na para bang wala talaga siyang kasalanan dahil sa kanya raw ang kotse na yon. Susubukan pa sanang magsalita ni Kobine pero lalong dinidiin ni Power ang sisi sa kanya. Talagang ang blood fiend na to ay isang napakalaking sinungaling. At si Hayakawa naman ay sobrang kinakabahan dahil nga baka napatay ni Power ang isang devil hunter personnel. Pero dinidiin ni Power na si Kobine nga raw ang may kasalanan. Nang bigla namang may napansin si Kusakabe kaya tinawag nito si Hayakawa. At pagtingin niya nga dito ay makikita nga nating nagbago ang mukha ni Korse. Kaya ikinonfirm ni Tamaki na isang araw itong devil hunter at hitman sa Amerika na merong kontrata sa Skin Devil at isa sa tatlong magkakapatid. Nang narinig yun ni Hayakawa ay nakahinga na siya ng maluwag at napatingin na lang kay Power. Kaya si Power naman ay natuwa ng sobra dahil siya lang ang nakapansin sa pagdidisguise ng kalaban. Kaya ang karangalan daw ay para sa kanya at binuhat niya nga itong si Denji dahil naipaghiganti niya nga raw ito. Pero kanina lang ay halos ibuntong niya na ang sisi kay Kobine. Ipinaliwanag naman ni Yoshida na mayroong pang dalawa dahil tatlo raw silang magkakapatid at posible raw na ang isa sa kanilang miyembro ay napalitan na. Kaya gustong siguraduhin ni Kusakabe ang identity ng bawat isa sa kanila. Hindi pa nga din makamubon si Kobine sa mga pangyayari at ang mga sibilyan naman ay gulat na gulat pa din. Sa sumunod na pahina ay may kita natin ang dalawa sa tatlong magkakapatid na sila Aldo at Joey na nagulat sa pangyayari sa kanilang kapatid. Pinipilit nga ditong kumalma ni Joey pero hindi niya nga magawang matanggap ang pangyayari. Kaya napagdesisyonan niyang magiganti kay Power nang bigla namang may humatak sa kanya at pagkatapos nun ay napuno ng dugo ang sahig at lumabas nga mula sa iskinita si Yoshida na mukhang tinuluyan niya na si Joey. Paglingon niya naman kay Aldo ay agad naman itong nakapagpalit ng muka kaya tinanong niya ito kung ayos lang daw ba siya at napaisip na lang siya na ang mga pro-assassin ay hindi nagsusuka kaya iniwan niya na lang ito at umalis na. At dito na nga nagtatapos ang chapter 57 at isusunod ko na ang chapter 58 na may pamagat na Yutaro Kurose. Nagsimula nga ang chapter na to kung saan nabunggo ng kotse ang kotseng nakapark sa parking lot kaya nagreklamo dito ang lalaki pero makikita nga natin dito ang pinned na isa sa mga babae ni Quan Chi at mukhang ang grupo nila ay kakarating pa lamang sa Japan pero kahit na ganon ay nagtututuro na agad ang isa sa mga babae ni Quan Chi para kumain ng
sushi sa isang kilalang restaurant at sabay-sabay nga silang pumasok ditong 5. Kaya nagulat dito ang waiter dahil 4 sa kanila ay mga pins. Pero wala nga siya ditong nagawa dahil hindi naman sila nagkakos ng distraction at dito nga ay kinakain nila lahat ng kanilang matipuhan at talagang pinapahalaga ni Quan Chi ang mga babae niyang pins. Napunta na nga ang Pob kay Aldo kung saan hawak-hawak niya ang litrato nila Korose at Tendo at sa likod ng litrato ay merong nakalagay na contact number at sa sumunod na pahina ay binago niya nga ang kanyang itsura at nagpanggap bilang si Korose para puntahan ang may-ari ng contact number sa litrato. Pagkatapos na ay nagkumustahan ng dalawa at sinamahan pa ng alak, inaalam nga ni Aldo kung nakakuha ba si Tomono ng tawag o kung may nabalitaan ito sa mga kaibigan niya. Pero wala nga dumating na kahit anong tawag bukod sa kanyang boss sa trabaho at dagdag niya pa dito na ngayon daw pala ay napunta na siya ng Tokyo pero hindi man lang siya kumuha ng room sa mga hotel. Kaya naisip niya na lang na baka nag-away sila ng kanyang girlfriend at siguro alam naman daw niya na nag-aalala ang kanyang magulang sa kanya dahil meron na nga itong girlfriend at di magtatagal ay magpapakasal na din sila. Nang bigla naman itong napatingin sa litrato kaya sinabi ni Tomono na hindi nga daw nagbago ang kanyang itsura simula nung sila ay bata pa. Kaya wala nang nagawa dito si Aldo kundi mag-sorry dahil mukhang nakokonsensya na nga siya sa kanyang ginawa habang nakatingin sa litrato ni Korose at napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung ano raw ba talaga ang kanyang ginagawa. Kaya si Tomono na walang idea kung ano ba talaga nangyayari ay inisip na lang na marami nang nainom na alak si Korose. Sa sumunod na pahina ay mapapansin nga nating matutulog ng dalawa pero kinausap ni Tomono si Korose kung saan nagbibigay ito ng idea para magsimula ng negosyo. Kaya kung gusto raw netong sumama sa kanya ay siya na raw ang bahala basta tutulungan lang siya neto kesa naman na nasa devil hunter siya at hindi sigurado ang buhay niya na baka matulad pa siya sa nangyari sa kanyang kapatid. Kaya pag-isipan niya raw ng mabuti dahil ano na lang sasabihin ng kanyang nakakatandang kapatid kung nabubuhay pa ito. At naalala niya nga dito ang payo ng kanyang kapatid kung saan sila raw ay immortal dahil sila ay walang kaluluwa, awa o anumang emosyong nararamdaman. Kaya napasabi na lang siya na ang mga pro ay laging tinatapos ang kanilang trabaho. At makikita nga natin ang napakaraming tao sa isang syudad kung saan ang Santa Claus ng Germany ay ginagawang puppet isa-isa ang napakaraming tao sa syudad. At dito nga ay handa na siyang i-deliver ang kanyang regalo para kay Denji. At dito na nga natatapos ang chapter 58.